Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, pila ka mga lugar sa Iloilo City duha na kaadlaw nga wala sang supply sang tubig. Ginpatuman nga revised water supply schedule sa Metro Pacific Iloilo Water wala na sunod. Madamo nga konsumidor sa Iloilo City nagaantos nga wala sang tubig. Mga biktima sang sunog sa barangay Magsaysay Village, La Paz nagatingwa nga makabangon sa halis sang sunog. Palyado nga linya sang kuryente gintumod rason sang sunog. Bacolod City LGU ginpasalig ang world-class performances sa Mascara Festival 2024. Ini sa piyak nga 7 lang ka barangay contingents ang magapasakop. Mga ginikanan sa duha ka batang nga natrap sa salakyan sa barangay Baldosa, La Paz nagapati nga posible may naglock sang salakyan. Certified raketera sang una subong isa na ka-successful businesswoman. Ang iya istorya, hibalon ta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Pila ka mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Water nagreklamo matapos na dulaan sang supply sang tubig humalin kahapon kadungan sang pagpatuman sang bagong nga schedule sa water delivery. MPIW ginasikyar pa ang rason sa problema kag maga-rasyon sang tubig sa mga apektado nga konsumidor. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Kim? Gert gin kadismaya sang pila ka mga konsumidor sang Metro Pacific Iloilo Water ang perwisyo nga dala sang revised water supply schedule nga ginpangayuan naman sang pasaylo sang water distributor. Wala nagsulod sa obra ang isa ka residente sa barangay Cubay Haro. Subong nga adlaw, bangod wala inisang tubig nga magamit para makapaligo. Suno kay Jomart, humalin pa kahapon sang wala sa may nagatubod nga tubig sa ilang gripo. Way no gamiton, way man dan bumbaw. Hindi ta ka duty, hindi ta kakita sa aton nga pamawag panyaga subong way tubig subong. Nakatambak naman ang hulugasan ni Annabel bangod wala sang tubig. Temprano pa ini nagbugtaw para magbantay sa pagtubod sang tubig. Halin alas 5 tubtublas diyas ang aga santo sa revised water supply schedule sang MPIW. Apang naglampas lang ang alas 10, wala gid nagtubod. Nagbugtaw ko gina alas 3 kay siling ko base kung may tubig masupot na ko tani ganin kay wala gid tubig hasta na sang adlaw. Ang pila ka mga negosyo naperwisyuhan man. Kasubong sang sininga laundry shop sa Haro nga ginadala pa ang labada sa isa nila ka branch sa Pavia bangod dito ang bastante nga tubig. Hindi kami ka-operate sir kaya syempre wala tubig. Di wala man may mapalaba wala man sang income. Apektado man ang ininga negosyo sa Haro. Taman gid ka perwisyo sa mo kay syempre damo kami di sa sulod sang balay. Masag-og gid kami adlaw-adlaw. Ang problema ang naeksperyensyahan man sang pila ka mga konsumidor sa pila ka service areas sang MPIW santo sa mga komento sa ila online post. Nagdamo man ang demand sa water refilling station sumalin kahapon. Nahibaluan niya kahapon sang nagsugod ang plant maintenance activity sang isa sa mga bulk water suppliers ang MPIW rason sa pagpatuman sang bagong nga schedule. Ginausisa na sang MPIW ang posible rason sang problema. Nagahiwat na sila sang fine-tuning sang network adjustment. Because of the water network conditions natin na medyo dilapidated. That's one reason. And then of course yung location and elevation ng ating service areas na nagkakos ng slow water pressure buildup. Ginpahayag man sang MPIW nga ginabanta 30 million liters per day nga supply ang nabuhin bangod sa ginpatigayon nga maintenance activity. Wala man sila sang kuhaan sang dugang nga supply sang tubig. Bibigay lang natin sa lahat ng customers natin is 50 million liters per day. So itong 50 million liters per day, pinaghahatian ito ng lahat ng customers natin. Samtang wala pa masolbar ang problema, nakita nga solusyon sang MPIW ang magrason. 26 ka water tankers ang gin-deploy sa mga lugar nga wala magtubod bisan sa pasalig nga water supply schedule. Nahibaluan nga tubtob Oktubre 21 ang limitado nga supply sang tubig sa mga konsumidor sang MPIW. Gert, sa pinakauling update, suno sa MPIW,
Natumod na nila ang rason sang problema kagini ang network connection kag water supply build-up. Bangod sini, naghimo na sila sang panibago nga water supply schedule nga ila iga-anunsyar within the day. Nagpasalig man sila nga sugod buwas may tubig na sa nadeterminar nga oras matapos nag-dry run kaina. Makigsapol naman buwas si Acting Mayor Jeffrey Ganzon sa MPIW kag iban pa nga stakeholders tuhoy diri. Jert? Madam Eugenio, salamat sa update. Kim Salinas. Sa iban pang balita, 34 kapamilya nga nasunugan sa barangay Magsaysay Village, La Paz, nagapabilin sa evacuation center. Palyado nga linya sang kuryente, isa sa ginatanaw sang Iloilo City BFP nga rason sa nagluntad nga sunog. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. 34 ka mga pamilya nga ginabugusan sang 86 ka individual ang apektado sang sunog sa barangay Magsaysay Village, La Paz, Iloilo City kahapon. Inibase sa datos sang City Social Welfare and Development. Nagapabilin ang mga nasunugan sa quarantine facilities sang Iloilo Province nga nagaserve evacuation center. Sunod-sunod ang pag-alabutan sa mga donasyon kapareho sa mga panapton kag relief goods. Ang iban nga nasunugan ang nagbalik sa ilabalay agud mang tipon sa mga mapuslan. Pangwa kasin. Ayun, napakilo. Photo kinog pakilo. Si Tatay Rodolfo sa plastic na lang nagkaon bangon wala gid sang may nasalbar nga gamit. Di kay na ko pingigan ay naupos man o. Palasunog. Base sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection, sa ikaduha nga panaldan sang balay ni Mike Ansyong, nagtuhaw ang kalayo. Ginalantaw nga linya sang kuryente ang gintunaan sini. Nagdangat sa masobra 450,000 pesos ang kahalitan sang kalayo. Ginakabig naman sang BFP nga fire-prone area ang nasunugan, kag nangin mabudlay sa mga bombero ang pagresponder, ilabi na nga may porosyon sa mga nasunugan nga malapit sa suba. Considered nga fire-prone areas, considering dikit-dikit mga balay, tapos made of light materials, ang mga pathways, ang mga footwalk, maging kadikit lang, kag budlay man sakit sa sudlon. Sa 20 ka istruktura nga nasunog, 17 diri ang totally damaged, duha ang partially damaged. Ang porsyon sang daycare center sa barangay nasunog man. Wala sa may napilasan bangod sa insidente. May isa naman kababae nga firefighter nga naglain ang pamatsyag sang nagresponder sa sunog. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga balita, sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Madamo kini salamat, Jers, mga kapuso. World-class performances sa Mascara Festival 2024. Lauman, sunod pa sa Bacolod City LGU, Bisan. Ito na lang kabarangay contingents ang magapasakop sa ginakalangkagan ni Street and Arena Dance Competition. Yaring balita nga itong gintutukan. 16 ka mga barangay contingents ang nagpasakop sa Mascara Festival 2022. Sa nangligan niya tuig, napulo ang nagpasundayag sa kompetisyon. Subong at 2024, 7 na lang ang mag-perform sa Paglaom Sports Complex sa Oktubre 27. Kasubong sang smiling mask nga simbolo sa paglaom kag pagsanyog sa City of Smiles. Positibong Bacolod City LGU nga sa tema nga Sapphire Celebration. World-class performance sa gihapon ang ihatag sang contingents. We may have 7, but I'm thinking that it will be more competitive. So mas matahom niya 7. So they have more competition between them. Sino sa alkalde, wala nakakomply sa liquidation ang pila ka barangay rason nga wala ang mga inigin pahanugutan nga magpasakop. Gani, ginpahanumdom sa mga nagpasakop subong nga tuig nga samtang temprano pa, hikuto na ang mga dokumento nga kinahanglanon. Kaya tapos malang no? Kung isiguraduhin nyo lang, i-collect nyo lang ang inyong mga resibo, ang inyong maging gastuhan. When you spend, imposible man nga wala resibo. Tapos kuha na, taguon mo lang na, ihatag mo, then you're liquidated. 700,000 pesos ang nabaton sa kada contingent. Bukod 7 na lang ang mapasakop. May sobra nga 2.1 million pesos apang hindi na inipag-idugang para sa awards o kon premyo. May pila naman ka choreographer nga nagdesisyon nga magsaylo sa iban nga barangay. Yes, ang assignment is sa barangay, tapos gina-follow up sang city. Siguro it's a connection between the barangay and the city.
Ang Barangay Tangub nga isa sa mga wala nakapasakop aminado nga nabudlayan sa pagliquidate kag pagtipon sang mga resibo apang mga papeles ila naman kuno natugyan sa foundation. Lisod tapos itong liquidate na to. Di ambot ako nga ang mga kadamo pa sang question. Ambot la kay ato naman to sa babaw. Sinamon nga ang ginatawag pa kami di kay ato naman to tanan. Ang Barangay 21 naman, todo ng pagpanghanda para sa kompetisyon. Wala kuno ini-issue sa mga papeles. Yung tito din namin yung papel. Kasi kada bakal yan, napa namin. Kada mo ililista. Samtang mga barangay nga napasawan nga mag-comply, padayon nga iga-require sang LGU nga magsumiter sang kulang nga mga dokumento. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa dugang nga balita kahampang sang duha ka bata nga halos 24 oras nga nadula sa Barangay Baldos de La Paz, ginapatihan sa mga ginikanan nga nag-lock sa ila sa salakyan. Iloy sang ginaligar ng lock, ginpanginwala ang akusasyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Palaligban sa kanamaan kung paano nalak ang duwa ka bata sa isa ka abandonado nga salakyan sa Barangay Baldosa, La Paz sa nadula ang mga inisang Sabado. Sang naistorya sang news team ang mga ginikanan sang duwa nga mga bata, ila ginatudlo ang isa sa mga kahampang sang duwa nga si Alias Rave, 7 anyos. Suno sa amay ni Camille, naghampang kuno ang mga ini Sabado sang aga. Ginpasulod sa salakyan, kaginlak. Sang sasulod na, budlayan na sila sa pagbukas ang pertahan sang salakyan. Buksan nila ang salakyan Doon yung sa dan sa bata ang isa. Hindi sila kagwa kay tigang ang lock sa sulod. Ang palas na kayo pasulod sang mga po dyan. Sunod naman kay Lorraine nga iloy ni Buknoy, makapila kuno ka beses nga nagsinggit ang iya bata sa pagpangayo sang bulig. Yung kasulod sila kasing sirahan. Biya, ginatawag ta ka mama, way kakabati, gahibi lang ko. Kasinggit ko, hindi mo kumabatian. Ginpanginwala naman sang iloy sa ginatudlo nga kahampang nga naglak sa duwa ka bataan nga mahimo sang iya bata ang ligason. Suno sa iya, ginpaupod siniyang iya anak si Rave sa ila balaligyaan sang Lanzones sa city proper. Las 4 pa lang sang aga sang Sabado. Halin ginasaga pa kadto sa gabi. Way na say ka balik. Ako gid nga nanay ang gambal nga hindi si nang naglock sang auto. Madumduman niya antes ang pagkadula sang duwa ka kabataan. Nakita pa sila sa CCTV footage upod sa duwa pa kakabataan. Base sa investigasyon sang kapulisan, aksidente ang natabo. Explain ang simple accident. Wala siyang dapat i-consider responsible. Kay nasang aga, nagpaidalom na sa medical intervention ng duwa ka kabataan. Suno sa ila ginikanan, nagbalik na sa normal ang kahimtangan sang mga ini. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. O bilib mga kapuso, rakitera sang una nga isa na ka-businesswoman aton kilalahon. Tips sa good maging successful sa negosyo, iagin pakigbahe. Yaring inspiring story ng tutukan ni John Sala. Sa kaanyag, bubbly personality, kag positive vibes ang ato rakitera cutie. Sino ayan ang hindi magbakal sa mga produkto nga iya ginabaligya? Mga kapuso, meet Kat, ang aton abilidadan nga cutie rakitera. Ang ako niya Birmingham Moto, walang pagkakilala sa akin sa mga tao. Basta makwartahan, kag manigusyuhan ko, ya ginasudlan ko, basta legal lang. So ang ako niya nga ginaubra, bisan naka-uniform pa ko na high school pa lang ko, gabaligyan na ko yat. Dugang panikat, swerte ni bangod ang iya bana business-minded man. Halin sa pagbaligya sa iya mga bayo sa una para makakwarta, sa karon, may boutique na ini. May clothing line business, coffee shops, kag aesthetic clinic. I'm blessed nga surrounded ako sa mga family and friends nga into business. So dako siya nga bulig sa akon. Na-open ang akon nga mga mata sa negosyo nga side. And tungod sa mga life experiences, amo man na bala ang akon nga naging tool or naging inspiration. Madamo sa mga pagpanghangkat nga ginagyan si Kat sang una sa patagsang negosyo. Apang from one businesswoman to another. Advice ni Kat, I make sure tagid nga we are selling quality products. Kay balan mo ang aton nga mga clients, they opt for quality man nga mga produkto. Salig lang gid, kay hindi man sa isa lang ka pag-post mo or sa isa mo lang kapag live mahit ang tanan mo. May again aya kinahanglan mo i-trust ang process. sa negosyo, kinahanglan nga with pleasing personality. Kag bonus kung ikaw pa ang pretty. Apang labaw sa tanan, kinahanglan ang mindset nga arisgada para ang business mo mag-aarang ka. Upod kay Romel Porquia, John Sala. One Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nakapauli na sa pungsod ang isa ka Ilonggo overseas Filipino worker na gikan sa Lebanon. Ginkumpirmar sa Public Employment Service Office Iloilo nga nakaabot na sa Manila ang OFW kag nagahulat na lang sa flight details halin sa OWA para makapauli na diri sa Iloilo. May 4 pa ka Ilonggo OFWs nga yara subong sa isa ka shelter sa Lebanon kag nagahulat na lang sa schedule nga makapauli sa Pilipinas. Ginahanda na sa Peso Iloilo ang financial assistance sa repatriated OFWs. 10,000 pesos ang sarang nga mabaton sa mga apektado. Magluwas sini may yara man sa bulig na gikan sa national government. Ang ginahatag naton sa ilang assistance, una is from the national government agencies. No, may ara sila nga 75,000 pesos coming from the Department of Migrant Workers. And of course, may ara man sila nga 75,000 pesos coming from the OWA. And they will be receiving livelihood assistance worth 20,000 from DSWD. Samtang mga kapuso sa Bacolod City naman, wala nagpirma si Bacolod City Mayor Albi Benitez ang Implementing Rules and Regulations sa IRR sa Negros Island Region Act. Suno pa sa alkalde, wala nalakip sa IRR ang gindusong extension sa satellite offices ng government agencies sa Negros Occidental nga una ang kasugtan sa Technical Working Group. Dugang sini dapat mangin accessible ang government offices sa mga Negrense. Nakasaad sa pinal nga kopya ng Implementing Rules and Regulations ng NIR Act nga ang ipahamtang sa Negros Occidental among agriculture, land, peace and order kag security-related offices. Wala naging detalye sa alkalde kung may plano ini mag-apilar sa national government may angod sini. And pagwa sang IRR, no, nabutang lang to, the agencies may put satellite office sa Siquijor. So daw nadula ang amon nga agreement. Government should now look at it in terms of the omnipresent. What do I mean by that? Nga miskin diin na lang, people can be able to transact in government. Nagsungka na ang ginatudlo mastermind sa pagpangransak sa isa ka bill payment machine sa Barangay Danao City proper sa nagligad nga simana. Sunod sa hepes ng Police Station 1 nga si Captain Roque Jimeno III, nagpakig-ango sa Provincial Intelligence Division si Ariston Solis agod nga magsungka. Pahayag sini sa kapulisan nagsungka ini bango sa kakulba sa iya seguridad. Madumduman nga masobra 300,000 pesos ang gintaban sa mga machine. 7 ka suspect ang ginatudlo, nagpartihanay sa kinawatan nga kwarta. Ginbalik ni Ariston ang 10,000 pesos nga nabilin sa ginapahayag 60,000 pesos nga parte sini. Ginaligar sini nga ginbayad sa bills kag utang ng kwarta bangon bago lang bata ang iya asawa. Nagapabilin nga at large ang 4 pa ka mga ginatudlo, lookout. Gusto niya man nga magsungka na kay ti gaano sa sang iya nga safety kay do ga damo sa napamitsar kay basi ko nang isulod sa gitakop so amo na nga ako niya na lang mag-surrender sa. Sa Negros Occidental naman, locks ang power room sang gym sa banwas ng Don Salvador Benedicto ginbuksan sa mga pamatanon gamit ang alambre. Akto ginkuhan pa sang video. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Natumod na sang Don Salvador Benedicto LGU ang mga imbolbado sa pagbukas ng power room sa isa ka gym. Sunod sa alkalde, napatawag na ang mga imbolbado nga lunsay mga menor de edad kag residente man sang banwa. Madumduman nga ginkuhaan sang video sa mismo mga imbolbado ang akto sa pagbukas ng kandado gamit ang alambre. Ang video ginpost sang Don Salvador Benedicto LGU sa social media. Nakasaad sa post nga kuntani, ginulat na lang sang kabataan ang gwardya sa lugar kag formal nga naglisensya kung luyag nila pasigahon ang suga kag maghampang sang basketball. Ginpakamalaot sang LGU, ginvideohan pa sa mga lalaki ang akto kag kasubong nga proud pa sila sa ila ginhimo. Una, hindi maayo niya yung obra sa kabataan. No? Daw kinapapukay pa nila ang nangas kag katuntuhan, tintiwaan natin sila nga madisiplina. Sunod naman sa kapulisan, isa ka job order ang nakadiskubre nga bukas na ang lock sang power room. Discover lang na siya tumagal na kung pagpanindo sa charge sa setting ng mga dito. Wala ka may nadula, purpose ito para mapasigang suga, para magampang sila. Nagalaom ang LGU nga magserbi na nga leksyon ang natabo kag hindi na pagsundon sa iban nga kabataan. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.
Mga kapuso magapay dalom sa isa pagid ka operasyon si Iloilo City Mayor Jerry Treña sa unang nga semana sa Nobyembre. Ini ang ginkumpirmar sang alkalde sang ginpakigangutan sa news team. Madumduman nga nagpaydalom sa bile duct operation ng alkalde sang Setyembre kag subong padayon pa nga nagapayo sa ospital sa Manila. Wala pa sininay banuan kung saan ini makabalik sa trabaho sa Iloilo City. Nagapabilin nga acting mayor sang syudad si Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag acting Vice Mayor naman si Councilor Cedfrey Cabaluna. Pamuso na dugangan pagirang Pierdes ng defending champion ng San Beda Red Lions sa nagapadayon ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Sampag ipatigayon kinas ang udto sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Ang Red Lions ang ilutos ng LPU Pirates sa score niya 64-62 pinagi sa 3-pointer ni Greg Gunanan sa nabilin nga 8 ka segundo sa kampang. Si Gunanan man ang naging best player of the game nga nakatigayon sa 11 points kag 2 ka rebounds. Samtang sa second game naman, nagpangibabaw ang Mapua Cardinals batok sa EAC Generals sa score nga 82-79. Bantayan alas 11 buwas sa aga ang enkwentro sa tunga sang league leader nga Binil Blazers kag Arellano Chiefs. Ini ang pagasundan sang sambuwa sa tunga sang JRU Heavy Bombers kag San Sebastian Golden Sags alas 2:30 sa hapon. Ang hinampang live ng Malantaw sa Heart of Asia, pati man sa live streaming sang GMA Sports PH ag NCAA Philippines social media pages. Mga kapuso pamilya sa mag-live-in partner nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Oton, nagaligar nga planted ang droga. Kapulisan nagdepensa. Si John Sala nakatuto. Hindi mo, hindi sa bata mo. Kung clear ang inyo nga pag sa bata ko, tani, on the spot nakita nyo. Nagapinot ang dugan bangod sa kaakig sang Iloy nga si Angelina sang nagdangop sa One Western Visayas. Ginareklamo sini ang suno sa iya, planted nga 7.9 million pesos ka balor sang shabu nga na-recover sa iya bata kag live-in partner sini. Suno sa iya imol kag wala sa ikasarang ang iya bata kag ang live-in partner sini. Gani kun kaisa, hindi gani makapakaon sa iya pamilya. Gani diin kuno ni makuha sang 7.9 million pesos para ibakal sang droga. Amo to nang ila puntaria si Madeleine kuno, nagaripak kuno sang shabu. Tapos, ang bata ko, amo na ko nung nagabaligya. Didiin nila ibaligya na. Sa amo na nga kantidad sa pagkadako-dako. Di nila ibaligya. Manumduman nga nadakpan ang duwa sa drug buy-bust operation sa Barangay Kagbang Oton sa nga nagligat nga simana. Apang sunod sa Regional Police Drug Enforcement Unit lehitimo kag wala sang kamaturan ang mga pahayag ni Eleuterio. Na respeto na ito na ila man na ila side na. Pero when it comes sa amon yung part sa operating unit, nagpapalindungan kami ng legitimate, validated ang information sa mga unit partners. Handa naman ang pamilya Eleuterio nga pasakaan sa kaso ang mga operatiba sa ilang ginaligar pagpato-pato sa ilahimata. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Binawian sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital si Chawelanga sa Barangay Badyang, San Jose Antique. Matapos sinangging tiro sa Barangay Fonda Dalipe sa mga Banwa sang Sabado sang gabi, Oktubre 12. Ang insidente ang natabo sa isa ka videokehan. Sunod sa investigasyon sa kapulisan, may ginhambal kuno ang biktima nga ginkaakig sa mga sospek. Rason nga ini ang gintiro. Gilayon nga nagpalagyo ang mga sospek apang ginapatihan nga may isa sa mga ini nga nasa labat kag nag-angkon man sang pilas. Patay ang 30 anyos nga ginapaso ni LGBTQ community member nga si Gerald C. sa Barangay Dumulog, Rojas City, Capiz. Matapos gintiro samtang sakay sa tricycle sa amuman nga syudad alas 5 Domingo sang hapon. Base sa investigasyon sa Rojas City Police, nagsakay ang biktima nagikan sa isa ka mall para magpauli. Apang inagin sundan sang lalaki nga sakay sa motorsiklo kag pagdangat sa atubang sang isa ka patio. Ini ang gintiro. Nakalabot pa sa Barangay Gabuan ng tricycle kung sa diin gintabangan ng biktima nga madala sa ospital. Apang binawian sang kabuhi. Ginalantaw sang kapulisan nga pagtimalos ang motibo sa krimen matapos nga maulamid ang biktima kag ang live-in partner sini sa serye sa mga pagpangawat sa siyudad sa Rojas. Madamo kuno sang biktima ang live-in partners kag masami dalag ko nga kantidad ang imbolbado.
Arestado ang isa ka job order employee sang tourism office ang Silay City LGU. Kag isa ka kaupod sini sa bypass operations sang kapulisan. Dakop ang 51 anyos nga si Conrado Villan sa operasyon nga ginpatigayon sa Barangay Rizal sa among syudad. Si Villan ang ginakabig nga high value individual nga madugay na nga ginamonitor. Ang upod sini ang ginkilala kay Ricky J. Croa, 31 anyos. Suno sa kapulisan, na-recover sa duha ang 13 gramos sa ginapatihan shabu nga nagabalor sa masobra 88,000 pesos. Preso na sa karon ng mga ini sa Silay Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang ilegal nga droga. Kapuso Halaw naglabot na sa 1,802 ang kaso ng dengue sa Bacolod City humalin Enero tubdob Oktubre subong at tuig. 4 diri ang nagkramatay base naman sa datos sa Bacolod City Health Office. 297% ini nga mas mataas kung ipaanggid sa 453 ka kaso kag 3 ka napatay sa parehong nga binulan sang tuig 2023. May pinakadamo nga kaso ang Barangay Takuli nga nagsipa sa 218. Suno pa sa City Health ang pagdamo sang breeding site sang lamok sang Tigululan ang ginalantaw kabangdanan sang pagtaas sa mga kaso. Samtang ginatutukan man ang probable cases ang pertose sa syudad nga naglabot na sa 72. May 3 ka probable cases sa Barangay Tangob gani hugot nga ginakampanya sa barangay ang pagpanilo sang palibot. Department of Transportation ginapadali na ang privatization sa pila ka mga airport sa pungsod. Lakip na diri ang Iloilo International Airport. Pila ka mga nagabiyahe sa airport nagakabalaka sa dugang balayran kung ini ang matigayon. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginanunsyo na sa Department of Transportation ang plano nga privatization sa mga international airport sa pungsod. Lakip na diri ang Iloilo International Airport. 4 ka Philippine airports ang ginapaabot nga ma-privatize sa tuig 2025. Nahibaluan nga base sa Public-Private Partnership Center, ang Iloilo International Airport ang may 2 ka potential investors nga nakapresentar na sa unsolicited proposal sa DOTR nga magapasanyog kag magapatahom sang paluparan. Pinaagi sa isa ka statement, ginaabi-abi ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas ang Iloilo Airport privatization. Si Manong Ali nga halin sa Jensen nagpabutyag man sang pagsuporta sa privatization. Sunod sa iya kung sa ikaayos ang airport, pabor naman ini. Kung saan desisyon nila, kung ganyan lang ang ilang policy, sunod lang tayo. May problema ang kuhan, namin dasig lang. Apang ang pila ka mga taxi driver nga nagabiyahe sa airport, nagakabalaka nga madugangan ang ilabalayran sa pag-pick up kag pagdulong sa mga pasahero. Sa subong 35 pesos ang terminal fee nga ginasukot sa ila. Ang ginakabalakaran mo basi kung magsaka pagid bilang amon ng baraydan sa airport ditin ang amon de daan dire sa airport metered lang plus 50 para nga may lang may dugang-dugang sa pangbayad amon dire sa sulod airport. Ginpahayag naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga iya usisaon sa DOTR ang resulta sang negosasyon sang regulating agency kag sang proponent bangod sang September 30 ang deadline sini. Magapatigayon naman sang Swiss Challenge para sa kahigayunan nga magpatuman sang privatization pagkatapos sang negosasyon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, wala sang bagyo, apang magdamo sa bahin sang Pilipinas ang naka-eksperyensya kag posible pa nga maka-eksperyensya sang pag-ulan. Bodgi hapon ini sa easterlies kag thunderstorms nga nagatuga sa mga pag-ulan, mabasog nga hangin kag mga pagpangilat kag pati man pagpanaguo. Maka-eksperyensya ang ulan sa hapon o kung may eksperyensya ng ulan sa hapon di gani sa gabi. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras ug Negros provinces. May chance naman sa ulan sa ibang pakabahin sang pungsod. Ginlonsar sang National Aeronautics and Space Administration o kung NASA ang isa ka spacecraft padulong sa Jupiter para magpatigayon sa pagtuon kung posible magpangabuhi sa isa sa mga bulan dito nga ginatawag Europa. Ang spacecraft nga ginahingadlan Europa Clipper, ang isa ka robotic solar-powered spacecraft. Ini ang pinakadako nga spacecraft nga ginhimo sang NASA para sa planetary mission. Dala sini ang 9 ka mga scientific instruments. Ang spacecraft ang magabiyahe sa distansya nga 2.9 billion kilometers sa sulod sang 5 ka tuig kag tunga, kag magasulod sa orbit sang Jupiter sa 2030.
Ginsugalaw sang Heroes Welcome sa pag-abot sa Kathmandu, Nepal, ang teenager nga Sherpa climber nga si Nima Rinje Sherpa matapos sina naghimo sang record bilang pinakalamharon nga tawo nga nakasaka sa 14 highest peaks sa kalibutan. Sa edad nga 18 anyos, nasaka ni Nima ang summit sang Tibet Peak nga nagataas ang 8,027 meters. Ang katapusan sa 14 ka mga peak nga masobra 8,000 meters ang kataason base sa International Mountaineering and Climbing Federation. Ang record ang naagaw ni Nima sa isa man ka Sherpa nga naghimo sa nga mga record sa edad nga 30 anyos. Mga kapuso, maghalunggit sa maulanon nga panahon subong nga gabi. Kag 71 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamong gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.